What's up mga Lods? So, magandang umaga po. So, for today's video is ito. I-share ko po itong, alam niyo yun, ilang beses ko po na-mention doon sa previous vlog natin, doon sa Malumpati Cold Spring na episode. Meron tayong next content na i-share ko rin sa inyo sa mga plantitos at plantitas natin dyan. Tsaka abangan nyo yung susunod na video o episode dito sa Inspiring Motor Rider channel natin. So, ayan. So, andyan sa description box po sa baba. Pwede nyo panoorin yon. At saka, sa nakaraan natin na episode doon sa pumunta tayo sa Barangay Kabugao Highlands. Kumbaga, may ganda na meron siya. Maganda sa bahay. Di ba? Gusto ko lang i-share sa inyo mga Lods. Isa sa hilig ko talaga is yun, tanim. Plantitos tayo. Si Inspiring Motor Rider ay isang plantitos mga Lods. Mahilig tayo sa tanim, landscaping, gardening, ganun. Yan mga isa sa mga masasabi kong therapy. So ngayon, ito na po ang sinasabi ko na isang landscaping project natin. So panoorin mo po hanggang dulo itong content na to kung kayo po ay interested na matuto sa ganitong proyekto. So tara! Okay mga ka-inspiring, welcome back to the channel. So ngayon, share ko po yung kwento rito kung paano nangyari itong project na to. Kung hindi po ikaw mahilig sa ganitong content, pwede po lumipat ka na at humanap ng ibang content na gusto po ninyo panoorin. So ito pong content na to ginagawa natin para dun sa mga mahilig sa tanim o plantitos o plantitas dyan, para po sa inyo itong content na to. So i-walk through ko kayo step by step process sa paggawa nitong napakasimpleng front yard landscaping project po. This is a do-it-yourself mga idol. Kayang-kaya po ninyo o kahit sino pwede po ninyo gawin ito. So marami po ako i-share dito na tips. So panoorin po ninyo hanggang dulo. Pero bago po natin umpisahan ito, press that like button sa baba para po ma-optimize tong YouTube channel natin. At saka kung hindi ka pa nakapag-subscribe o baguhan ka dito sa channel ko, please click that subscribe button sa baba, pati yung notification bell all, para po updated kayo sa mga i-upload ko mga videos. So, patuloy po tayo. So, ayan po, ginawa po to ng LGU ng Tangalan ng drainage system noong June 2023. So, ngayon po is November 5, 2023. So, parang matagal po, di ba, bago natin ginawa ng content. It's because marami po akong mali dito na ginawa rin. Parang honest mistake, kumbaga, sa pag-prepare. Pero anyway, panoorin mo pag dulo kasi doon ko i-share sa dulo yung mali ko rito. At saka yung magkano ginastos ko sa ganitong simpleng front yard landscaping project. Una talaga, yung gawin mo rito is magsimula sa planning stage. So, iplano po ninyo kung anong design, garden design na gusto mong gawin, anong tanim na gagamitin mo, at anong mga kailangan mong i-prepare ng mga gamit, o for example, ganito, kung kailangan mo ng mga bato na i-accent mo sa project mo, at ano pang mga concrete ang kailangan mo. Siyempre, nasa sayo na po yun kung anong garden idea meron ka para sa isang space o area na gagawan mo ng landscaping project. Doon ka na sa planning stage, nabuo na lahat. So next step tayo, step 2 is, so nung natapos na nila ito na gawa ng drainage, is yun. Yan, ginawa na natin yung land preparation, pinuno natin yung mga, kasi merong mga hinukay sila, so hindi rin lahat na fill in nila ng lupa. So yan, nag-effort tayo para maging pantay yung lupa at bumili din tayo ng garden soil para sa topsoil natin, kung saan doon natin itatanim yung mga tanim natin na kakailanganin. So, ayun, land prep. Tapos, ang importanteng tips dito sa land prep is kailangan po na tanggalin yung mga ugat na doon sa garden soil na ilalagay ninyo. Kasi hindi natin alam, yung mga lugar na yon is marami palang damo, so mayroon pang mga ugat doon sa lupa mismo na kinunan ng, kasi binili ko yung lupa sa topsoil dito, yung garden soil mismo. So maraming mga ugat yan, dapat
talagang kung pwede i-screen mo para talaga maiwan doon sa screen yung ugat at saka matira talaga yung garden soil na lang para malinis na siya. So wala na pong tutubo at walang magiging istorbo doon sa pagpapalaki ninyo ng inyong tanim. So tapos tayo doon sa land prep. Next step tayo is step 3 is yun yung paglagay nyo ng mga design. For example, ito, may bato tayo rito. Malalaking mga bato, nilagay natin dito. Bawat focal point, yung focal point dito is ito. Yung mga corner na may gate ka, is doon lagyan mo ng konting naman, parang siya yung nagbibigay ng attention na ito ay isang gate na. Kumbaga dulo na siya ng garden mo. Yan, lagyan natin ng bato. May dumaan na sasakyan, maingay. So, lagyan natin ng accent dito na bato kasi pababa yan. So, tamang-tama naman po. At dito is nilagyan natin ng border na concrete dito sa harap niya. Ang purpose ditong border na concrete is, una is kung meron na tayong dong sa garden bed natin, is meron na tayong garden soil. Siyempre, kung malakas po ang ulan, matatapon dito yung mga lupa sa patio o sa walkway natin. So, para maiwasan yon, lagyan talaga natin ng concrete na border dyan sa harap niya. Para isa doon is to emphasize na i-separate yung garden bed natin dito sa patio natin. So, nailagay na po natin yung mga bato, na in place na natin lahat, naayos na po natin yung design is next step is yung pagtatanim na po. Ito na po ang pinaka-crucial stage ng project. Bakit masabi kong crucial? Kasi dito na po lalabas talaga yung beauty or ganda ng iyong landscaping project. So dapat alam mo rin kung anong pipiliin mo na tanim na gagamitin sa bawat section ng garden na ito. So una, dito muna tayo. Yung akin naman is inuna ko talaga yung bawat corner. Yung focal point ng area ng garden na to. Every corner, meron kanya-kanya mga ideas ako nilagay. For example, dito sa gate na ito, is meron tayong red palm. Tapos, itong mga maliliit na mga plants. At isang tips ko rito mga lods is yung tinatawag nila na yung sa harap is yung mga mababang klaseng tanim. Yung sa harap. Mababang klaseng tanim, at sa likod yung mga matataas na tanim. So para makita sila ng, alam mo yun, makikita talaga lahat ng tanim. Pangalawa is yung law of contrast. Law of contrast is parang yung kulay is dapat hindi sila magkapareho halos ng kulay kasi para maglilitaw. Yun ang contrast. Ibig sabihin, lilitaw yung tanim sa kanyang sariling ganda, sa sariling kulay. Yun. So, para makita mo sila na iba ito, iba ito. Pwede kulay, pwede rin sa klase ng dahon. May maliliit na dahon, meron din malalapad, meron din mahahaba. So, depende. Nasa sayo po yan kasi ikaw po ang gumagawa. Pagkatapos mong gawin yung focal point dito, mga lods, doon ka na pupunta sa gitna. So, dito sa gitna is yun yung tuloy-tuloy hanggang dulo. So, ewan ko kung ano naman, ito yung napili ko na concept kasi nakita ko po tong idea nung nagpaburakay ako. Nakita ko to sa isang parang public place na isang dyan sa barangay Manok-Manok. Nakita ko siya. So, nung naglalakad ako doon, itong idea na to is doon ko po nakuha kasi iba yung pakiramdam ko na naglalakad ka papasok doon sa public place na yon. So parang ang mainit yung pag-welcome sa iyo ng garden, may ibang positive vibes na ibibigay sa akin. Kaya yun, nakuha ko siya na kumbaga na-capture niya yung attention ko sa design ng garden mismo. Kaya ginawa ko rito. Isang mali ko rito is yun, hindi ko siya na-prepare kasi ito yung pinaka matagal lumaki. Sana nailagay ko na kaagad siya sa isang pot na tinanim ko kaagad siya kasi mga 6 months pa siya bago lumaki. Kasi dapat lalaki siya na ganito kataas tapos gagawa natin ng bilog. So, yun. Ito naman, maintain lang natin. Yun nga yung ginawa ko kanina nung nag-umpisa tong video na to is trimming. Doon na natin ini-enjoy sa trimming stage. Kung tapos na lahat,
mabubuhay na lahat. Kasi napaka-importante sa pagtanim mo mga lods, ang first 2 weeks. Ang first 2 weeks na tinanim mo na yung tanim, yun ang pinaka-crucial kasi doon talaga you have to invest or mag-sacrifice ka na alagaan sila. So, ibig sabihin, tuwing hapon is didiligan mo yan, tapos i-check mo kung merong mga damo na tumutubo. So, kailangan mo talaga yung susundin na kukunin talaga. Para sila lang talaga yung, andun lang, walang ibang madali silang lumaki, I mean. Para marasadali sila lumaki, wala nang ibang para sila lang talaga ang mag-enjoy ng nutrients ng lupa ninyo. So, kaya kailangan natin sundin, alagaan. Para sa akin, ito ay nagbibigay talaga ng positive vibes, nakagaagaan ng feeling. So, talagang ang tanim naman kasi, may nabasa akong article sa Guardian Magazine na sila po ang umaabsorb ng negative energy natin sa katawan natin. So bilang plantitos o plantitats dyan, alam ko kayo nakakaintindi sa sinasabi kong to. Ramdam nyo yun. So kaya nag-enjoy tayo sa ganitong, ito yung isa sa mga hilig o therapy ko sa sarili ko para ma-maintain yung psychological health natin. At saka siyempre kung maganda po yung pag-iisip natin, maganda rin po ang katawan natin. Kasi yun nga, yung mind natin ang nagdidictate sa galawan at yung physical na kondisyon na nilalabas ng ating katawan. Pagkatapos nun, after 2 weeks na natapos na natin, tapos na pinturahan na natin, wala ka na po tayong ginagawa kundi sa araw-araw or every other day, depende sa'yo. So, i-maintain mo na lang siya. Yun, trimming ka na lang, follow up mo sila. Kung may damo dyan na tumutubo, maintenance na lang talaga yung gagawin dito. So kung kailangan mo ng fertilizer, pwede rin po, pero huwag naman po na halos linggo-linggo lagyan mo ng fertilizer to. Kasi hindi naman po to yung tipong mga gulay na ganon. Ito po ay isang ornamental plants. Ibig sabihin, kusa itong nabubuhay lang. So wala ka ibang gagawin kundi maintain mo lang talaga siya na ganyan. So ang kinagandahan lang dito, ito yung nagugustuhan ko kasi dami rin akong challenges dito na pinagdaanan. Siyempre sa sitwasyon ko parang may mga ibang tao talaga na ginajudge ka, hindi daw ako marunong magtanim, no? I'm sorry to share this experience. Pero yung kinagandahan dito mga lods is yun. Yung kapitbahay ko, yun, nagustuhan niya. So ayan, pati dito pinaalam ko na gawan yung sa kanya. Ayan, maganda rin ang naging resulta. Yung good thing talaga is, which is I appreciate, no, is ito. So siya na po napagawa ng kanya sariling front yard. Kinopya niya yung ating idea. So yung ibig ko sabihin dito mga lods is it gives you an impact para sa community na which give positive vibes. Ayan, maganda na. So yun lang isang magandang na sobra ko lang nakakatuwa na hindi ko po ini-expect na may impact pala yung ginagawa natin sa iba. Dito na tayo sa punto kung magkano ang nagastos natin sa project na ito. Tingnan niyo po kung sulit ba yung nagastos natin. So una is yung dalawang clay pot. Yung dalawang clay pot dito is binili natin ng tag 300 bawat isa. And then dalawang bag na semento na tag 230. Nangangailangan din tayo ng 10 bag na sand and gravel. Ang per sack po is 35 pesos. Tapos yung of course yung labor para dyan sa border na puti natin is 450 sa isang araw po. Nagpatulong po tayo. Tapos 2 litro na latex paint para dun sa pintura sa border natin. And then yung garden soil na ginawa nating topsoil dito sa garden bed ng ating landscaping project is 24 bags. Ang bawat isa bag is tig 35 pesos. Plus, dumagdag din yung may-ari nito na bumili ng itong plants dito sa main gate na Eugenia, tig 250 bawat isa. So, 500 ang dalawa. So yan po, ang total natin is 3,840 pesos. So
Ang isa sa rason na nagpatagal sa project na to is of course yung pagpapalaki natin sa kanila. Pinag-grow natin sila ng husto kasi yun nga, hindi natin nanim agad yung golden rosary para siya ay mabilog kaagad natin. Yun ang hindi natin ginawa. So kung umabot ka dito sa dulo mga lods, please ilagay mo dyan sa baba, sa comment section 100% para nakuha mo itong idea dito sa ating DIY Simple Front Yard Landscaping Project. Ako po yung nagpapasalamat sa iyong oras na pinanood mo to at sana nakakatulong sa iyo at nakadagdag sa iyong gustong malaman tungkol sa ganitong proyekto. So kung may tanong po kayo, please feel free ilagay dyan sa baba sa comment section. Pag-uusapan natin yan, sasagutin ko. So bago po mag-click out, please click that like button sa baba. Kung baguhan ka dito sa channel ko, please click that subscribe button sa baba at saka yung notification bell all para po updated kayo sa mga i-upload natin ng mga videos dito sa Inspiring Motor Rider channel natin. So ako po si Inspiring Motor Rider na nag-iwan sa inyo na ride safe always and God bless you mo po. See you on my next content. Babush! Bawa! Isudo.